Ayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, my dear students. And once again, my name is Clevin Yambao and welcome to my virtual space or virtual class. So for today, this will be a bridging class, no? Bridging as in tulay, bridging class. Ginawa ko po itong video na to para lamang specifically kung meron akong gustong announcement at gustong ipahayag sa inyo ay mapanood po ninyo ng paulit-ulit. Kaya po siya bridging kasi tulay papunta dun sa main topic which is yung discussion natin. Pero since hindi naman pwedeng isama ko sa recording yung announcement dahil baka mamaya in the next future pwede pang pakinabangan, baka malito yung mga manonood dun sa ina-announce ko dahil yung announcement ko pang 2023, let's say 2026 nila pinapanood itong video na to or yung video natin about discussion, baka malito sila bakit nag-a-announce ako ng pang 2023. Okay? So once again, kaya po bridging, dalawang video na magkakonekta, bridge, may tulay. Okay? So ito po yung part na may announcement muna. Okay, so medyo naguguluhan po kasi ang ating mga second year at mga third year private class. That's why I'm here to discuss a lot of things ulit po sa inyo. And I'm looking for your presence. Okay po? Kasi po medyo nakakapagod na napaulit-ulit po natin in-explain yung mga bagay-bagay. Sana po maunawaan natin at ito na po yung final na discussion natin regarding this. Unahin ko na po yung schedule. Doon po sa schedule ninyo kung kayo po ay second year at third year, wala pong binago masyado. Ang nabago lang po ay dinagahan lang po natin ng isang oras, lalo na sa third year, yung schedule po ni Sir Howard. Kung ang schedule po kay Sir Howard ay magsisimula dapat ng 4, ginawa po natin alas 3. Dahil 2 hours po siya, 4 to 5, 5 to 6. Ang problema si Attorney Mark, nagsisimula na siya ng 5:15 pa lamang. That is also the reason why in-adjust natin si Sir Howard ng 3 to 4, 4 to 5. Para 5:15, mag-start na si Attorney Mark. Meron kayong coffee break ng 15 minutes, okay? So wala na pong ibang binago doon. Yung schedule po ni Sir Campusano, schedule ko po, schedule ni Sir Jerwin, kung second year kayo, as is po yon. Ang nabago lang po yung Sir Howard, gawa nga po nung natamaan siya nung changes ni Attorney Mark. Okay po? Ngayon po kung may naguguluhan pa rin, please approach na po si Criselda ng third year private class. Siya na po yung magpapaliwanag sa inyo. Ngayon po, ako po humihingi ako ng pangunawa. Dahil po yung mga teachers natin, sa totoo lang, tatapatin ko na po kayo. Hindi pa po sila sanay doon sa galawan natin last year. Kasi po last year ang kausap nyo lang ako eh. Tsaka si Sir Camp. Si Sir Camp, madali namang kausap. Pag sinabing activity, activity lang. Pag sinabing ako, tayo lang nag-usap doon. Schedule ko lang yung nagmamatter. Ngayon, marami na tayong teachers na dapat intindihin. Kaya po yung mga naguguluhan, mga nadidismaya, nadidisappoint, naiintindihan ko po kayo. Pero sana intindihin po natin din na yung mga teachers na to hindi naman sanay dun sa, kumbaga, they're not acquainted with the norms that we are following before. The environment that we are following before, they're not acquainted with that. Kumbaga, hindi nila alam kung paano ba gumalaw uh, sa schedule na to. Lalo na estudyante nila before ay mga estudyante talaga na regular yung class. Kayo po kasi private class. So kumbaga hindi pa nila alam yung atake, hindi pa nila gamay kung paano gagawin. Di ba naguguluhan pa sila kung talaga bang dapat tapusin yung 3 hours, 2 hours, or kung magpapa-activity ba sila. And don't worry po, syempre bigyan natin sila ng chance para po maunawaan din nila yung galawan. Kasi kagaya ko naman po, nagsimula naman ako dito, wala rin akong idea. No? So, habaan po natin yung PC natin sa kanila and ganun din naman po sila. Kagaya na lamang po nung sitwasyon natin last time, hindi po nakapagklase si Sir Howard dahil nga po mali yung schedule, yun pala hindi siya informed. Si Sir Rolando naman, hindi pala magkaklase, hindi nakapagsabi agad. So let's work things out. Mag-usap po tayo bilang teacher at estudyante, no? Kasi po, I'll be honest, with the longest run naman po,
estudyante o kayo ang iniintindi natin. This time naman, konting intindi din naman sa mga teachers natin, no? Intindihin po natin, pwede niyo pong i-chat ng mas maaga, Sir Rolando, may klase po ba? Para po makapag-prepare kami. Okay, Attorney Mark, 5 p.m. po ba tayo? Sir Howard, may klase po ba? 3 lang naman po, 4 lang naman po yung teachers ninyo. Ako po, sure na, may klase talaga. Mapa-live, mapa-pre-recorded man yan, may klase talaga ako. Hindi nyo natatanungin yon. So, one na yon. Nakatipid na kayo. Sa Sir Camposano, ayan, pwede nyo i-chat. Yan, sure yan. Kasi nasa classroom yan eh, nasa liseo yan eh, pumapasok yan eh. So, I don't see any point para hindi siya makapagklase, not unless meron silang lakad or merong kailangan sa sir sa school. So magsasabi naman yan sa inyo, pero pwede nyo i-chat, Sir Camposano, may klase po ba mamaya? Again guys, twice a month lang naman kayo, thrice a month lang kayo sa akin. So I don't think na makakaubos naman ng panahon ninyo kung i-chat nyo yung teachers nyo that day o kahit bukas. For example, sa Friday ngayon, bukas may klase kayo. Attorney Mark, magandang hapon po. May klase po ba bukas? We are from private class. Sir Howard, may klase po ba bukas? Copy-paste nyo lang. So para lang alam ninyo at syempre matap nyo din sila. Kumbaga parang magising nyo din yung diwa nila na may pasok sila bukas. Tapos confirm nyo na rin yung schedule para walang problema. Sir Howard, tuloy po ba tayo bukas ng 3 p.m.? Mag-reply naman yon. Yes po, may klase po ng 3 p.m. bukas. Tapos. Diba? O kaya, Attorney Mark, may klase po ba tayo tomorrow ng 5:30? Confirm lang po. Tapos, di po ba, intindihin na lang din po natin yung mga teachers natin, lalo na at mga bago po ito sa ginagalawan nating environment. No? Pangalawa po, i-explain ko ulit kasi last video in-explain ko na. I would like to reiterate po na kayong second year and third year po, 3 po yung session natin. Sir Howard, Sir Jerwin, Sir Campusano, Attorney Mark, Sir Rolando, yan po, 2 lang per month. Para lang po malinaw. 2 session lang po ito per month. Just so we're clear. Okay po? Now, I would like to reiterate po that on my end, on my class, 3 meetings po tayo every month. Okay po? Sir Clevin, bakit po may pangatlong meeting pa? Para lang po malinaw, kayo po kasi hindi kayo nag-exam. Okay po? So in short, kasi nangyari na po ito last year eh. Ito po yung iniiwasan natin na gusto natin may makuha pang grade sa mga bata. Kasi po ang meron lang kayo attendance eh. Tapos yung activity nyo isang beses lang. Gusto po namin kayong bigyan ng mga awards. Gusto po natin kumuha ng cum laude, magna cum laude, at summa cum laude at cum laude sa inyo. So mahirap po yun kung attendance lang ang pagbabasihan natin. Kaya po yung pangatlong araw, assessment po iyon. Kung tinatamad po kayong pumasok, wala po kayong balak pumasok, wala pong problema. Pero yung assessment po na yun, importante po yun para magka-grade kayo. Itong 2 araw po na to, yan po yung kagaya ng araw ng ibang teachers ninyo. Ito po ito sila Sir Howard, sila Sir Campusano, Sir Jerwin, Sir Rolando, Attorney Mark, ito sila, kunwari ito sila, visual. Ito yon kaparehas nung kanila. Ito po is special class ito. Sir Clevin, so kailan po yan? No? Kailan po yan? Yun po, di ba nagbobotohan tayo? Okay, nagbobotohan tayo. Kunwari sa September, September 6, di ba? Ano ba yung mga date sa September? September 2 pala, September 2, September 9, September 16, September 23. Kunwari, ang nanalo sa botohan ay September 16 at 23. Kunwari, kunin niyo po yung cellphone niyo para mas malinaw. O kung gamit niyo yung cellphone niyo ngayon, ako na ang magsasabi sa inyo. So again, 2, 9, 16, 23, and 30. Yan po yung September. Kung ang mananalo po ay 16 at 23, okay po, yun po yung 2 regular class nyo sa akin. Automatic po, yung September 30, may class kayo sa akin. Pero, ulitin ko po pero 30 minutes lang.
At wala po kayong ibang klase nun, ako lang. So sa September 30 umaga, alas 8, mag-usap tayo, magku-quiz kayo sa akin, seat work o kung ano man yan, para lang magka-grade po kayo. Sir Clevin, bakit ikaw lang? Bakit yung ibang teachers namin walang pong paganyan? Simple lang po yung sagot. Ako po kasi yung major ninyo. Yung ibang subject nyo po importante yun. Di ko po sinasabing hindi. Ang problema, minor subject sila. Ako po yung major ninyo. Especially sa third year and second year. Major po ninyo ko. Kaya po nakaubra siya last year dahil po kinakatasan natin yung mga subjects ng pang second year and first year. Ngayon po, third year na kayo, second year na po kayo. Hindi na uubra yung pinapasadahan na lang natin yung topic. Kailangan po ngayon matutukan kayo. Kaya po yung una at pangalawa, designated po yan for discussion. Yung pangatlo po, assessment. Pero again, baka po tanungin niyo si Sir Mark, si Sir Howard, si Sir Rolando, Sir Jerwin, Sir Camp, may pasok po ba kami ng 30? Baka maguluhan sila. Wala po. Sa akin lang po kayo may klase ng 30 minutes nung araw ng 30. Pero ang klase nyo lang sa kanila, 16 and 23. Yung 30, sa akin yun, 30 minutes assessment lang. Sir Clevin, parang too much naman. 2 araw na yung kinuha nyo sa amin. 3 araw pa sa'yo. Again, we're not forcing you po. Kung sa September 30 po, kunwari lang po ito ha, wala pang nananalo. Boboto pa lang po kayo ha, wala pang nananalo, kunwari lang po ito. Kunwari po ang nanalo, September 16 and 23. Tapos ayaw na ninyong umattend ng 30 dahil para sa inyo too much na. Wala pong problema. Pero again, let me reiterate, wala po kayong activity. Yun lang po yung simple explanation doon. Activity day po yun. Sir Claire, paano pag di kami umattend? Wala po kayong activity. Sir, makaka-apekto ba yun sa pagka-graduate namin? Hindi po. Sinasabi ko na po ngayon, kayo pong mga private class, ang goal po sa inyo makagraduate. So, nandun na po tayo. Pagtatalunan na lang po natin kung sino may mga award, sino may mga special awards, may Latin honors, magna cum laude, summa cum laude, or kung meron mang pagbibigyan nun, hindi po natin alam. We're not sure kung ma-attain po ng grade ninyo. Kasi nga po, wala tayong pagkukuhanan eh. Ang pagkukuhanan lang natin attendance. Di ba? Minsan recorded pa tayo. So dito tayo babawi sa 30 minutes na yon. And I hope nagkakaintindihan po tayo. Pwede nyo pong i-skip ng konti ito, pero ako po, i-visualize ko pa dun sa mga parang baka hindi po makaintindi pa. Last time na po natin ito, baka po kasi sabihin ninyo hindi ko in-explain ng maayos. Kunwari po, nanalo September 19, September 16. Kunwari lang po ito ha, kunwari lang. September 30. Ayan. Kunwari po, at ang nanalo yung dalawa. Okay po? Ay, hindi po ako galit ha. Ganito lang po ako. May tono lang po ako magsalita. May diin lang po ako dahil sanay ako sa mga bata. Kausap. Okay. Dito lang po sa dalawang ito, kayo may klase. Kila Sir Mark at kila Sir Jerwin, kila Sir Rolando, kila Attorney. Wala na pong iba. Okay po? Dito po kayo may klase sa akin sa September 30. 30 minutes lang po yun for assessment purposes only. Ito po, naka-assign po ito for discussion. Itong dalawang ito. Okay po? Para lang malinaw, ayan, may visual na kayo ha. Kaya po pag nagbobotohan, yung dalawang pinaka mataas na bilang, nanalo, kunwari ito nanalo, September 1916, yan po automatic discussion nyo yan. Ito pong susunod, yung pinaka-late na date, yan naman po ang ia-allot natin para po sa assessment ninyo. Ulitin ko, baka po magtanong kayo kung required, hindi po. Pero wala po kayong activity. Simple as it is. Sir Clevin, wait lang.
Dito sa discussion mo na to, minsan pa nagpapadiscuss ka, may mga pa-activity ka rin naman eh. May mga patanong-tanong ka rin naman eh, di ba? That's just a small portion, mga kapatid, no? Mga nanay at tatay ko, no? Small portion lang po yun. Pag nagtatanong ako dyan, it's just for me to know kung may naiintindihan kayo. Pero hindi po natin assessment yun. Ang assessment po in a form of question, participation, quiz, reporting kung kailangan or whatnot. Pero for sure, quiz lang tayo, mabilisan lang. Kaya nga 30 minutes lang. Kaya wag po niyong isipin na porket nag-a-attendance kayo sa akin dito, kasi minsan ang attendance ko po, o anong masasabi mo sa discussion? Minsan ganun ang attendance ko, di ba? Hindi po yung assessment. Okay po, feedback po yun, opinion po yun. Para lang po malinaw tayo kasi baka may magreklamo sa akin, Sir Clevin, di kami uma-attend nung pang tatlong klase mo pero nag-assessment naman kami. Hindi po assessment yung ginagawa ninyo, no? Para lang malinaw tayo. Ito pong ginagawa nyo every after subjects ko. May mga tanong ako, yun po yung assessment o feedback sa akin para malaman ko kung may natutunan kayo o wala. Okay po, para lang malinaw tayo ha. Baka po nagkaka-confuse tayo. Okay? Ayan, pang ilang beses ko na in-explain, baka naman din nyo pa magets. Okay, now, burahin ko po para po malinaw tayo, yung botohan po na ginagawa natin for September ay may nakaplano. Okay? Yung isang araw po doon, nakalaan sa discussion, sa lahat ng teacher po ninyo yan At yung isang araw po doon, nakalaan para sa meet and greet. Ulitin ko po di ba dalawang date po yung pinipili natin lagi. Yung isang araw po doon, discussion. Yung isang araw po doon, meet and greet. Para lang po malinaw. Kasi nga po, ayaw na namin baka po magreklamo kayo pag kumuha pa kami ng pangatlong araw para lang sa meet and greet. Eh di ba nga ako may pangatlo pa, so apat na meeting na tayo, wag na. Kaya ang pinropose ko kay Madam, di ba dalawa per month, yung isa doon meet and greet na. Kagaya po ng sinabi ko last video, yung meet and greet po na to, hindi nyo kailangan mag-prepare. All you have to do is wear a formal outfit, polo shirt, committee shirt, pantalon, sapatos. Wala pong kailangan dalhin. Kung may notebook, notebook lang po. Ito po ay meet and greet lang para makita po natin yung second year, third year, and first year. Para din po ma-orient kayo ng school sa mga incoming activities sa eskwelahan at yung proseso po natin kung meron bang kayong tanong like for example, paano mag-Latin honors. Kasi po, lingid po sa kaalaman ninyo, may mga nagtanong po last year, bakit po si ganito lang yung nagka-award? Bakit po kami wala? Para po maipaliwanag din sa atin ng mas maayos, nandito po tayo, maghaharap-harap po. Don't worry hindi po ako hindi po ito open forum, wala pong ganun. Meet and greet lang, katuwaan, kasiyahan. Salo-salong pagkain lang po i-open lang natin din siya kung may mga sangguni kayo, may mga tanong kayo, may mga suggestion kayo, So again, kung ano po yung mananalong araw doon sa September, isa po doon discussion, isa po doon meet and greet. And again, second year and third year kayo, may assessment pa kayo sa akin. Not 30 minutes na isang araw. Okay po, baka lang naguguluhan kayo And last na po, second to the last pala. Huwag po kayong tanong ng tanong sa kung sino-sino. Okay po? Makinig po kayo sa akin. Dalawa lang po, o actually tatlo lang po ang dapat niyong tanungin. Ako, si Criselda, or si Madam. Huwag niyo na pong tanungin sila Ma'am Irene, Ma'am Mary Ann, Sir Camposano, ibang teachers ninyo. Kasi po ako ang point person. Ako po ang focal person ng private class. Kaya kung may tanong po kayo regarding schedule, bayarin, attendance, or whatnot, ako po ang tanongin ninyo. Kung nahihiya po kayo, kay Criselda po kayo magtanong. Sa Criselda po baka merong sagot. Kung hindi po kayang sagutin ni Criselda, ako po ang tatanungin ni Criselda for sure. Kung hindi ko po masagot yung tanong ninyo, itanong po natin kay Madam. Kasi po ang nangyayari, tinatanong niyo po yung teacher niyo, tinatanong niyo po sa Sir Cap, tatanong niyo sa Ma'am Irene, natanong niyo na lahat, hindi yung ako. Ako po yung point person. So ako po ang tanongin ninyo. Kung may question po kayo, wag po kayo ang magtanong sa bawat isa. Kasi po ang nangyayari minsan, magkaklase, tanungan. Parehas po kayo ng wrong information. So parehas po kayo nagkamali.
Ang tanongin niyo po si Criselda, ako si Madam. Unahin niyo po si Criselda. Tapos ako na. Okay po? Para lang malinaw. And then lastly, okay po, lastly, ito pong video natin ay tinatawag nating bridging class. Kagaya nga po ng sinabi ko, separated po yung dalawang video kasi nga po hindi naman kailangan marinig ito ng mga future students ko. Kaya pinagbukod ko po yung dalawang video. Okay po? Now, I want you to do is click the video below. Yun po talaga yung discussion natin. Okay? Now, 21 minutes na po ako nagsasalita. I need you to have an attendance. Sir Clevin, paano kami mag-a-attendance? Napakasimple po. Again, hindi po kayo magsusulat sa baba. No. Hindi po kagaya ng last meeting. Hindi po. Ang kailangan niyo pong gawin, click the video below, panoorin po ninyo yung video, at pagkapanood po ninyo sa dulo, may assessment tayo. Yung assessment po sa dulo ay kailangan po ninyong mag-provide ng feedback at suggestion dun sa napanood ninyo. At meron pang isang tanong. Okay po. Saan po isa-send? Ano po yung tanong? Paano po sasagutin? Lahat po yan magkakaroon ng kalinawan pagkatapos po ninyong mapanood yung video sa ibaba. Okay po? Ulitin ko po 2 oras po ang klase ko sa inyo. Nakaka 22 minutes pa lang po akong pagsasalita. So it means meron pang almost 1.5 hour. Yung discussion po almost 30 minutes lang din. Sa higit kumulang 30 minutes. So kung tutuusin, may 1 oras pa po kayo para gawin yung activity ninyo. Bakit po ba may oras, Sir Clevin? Bakit po kailangan i-submit sa inyo kaagad yung activity? Explain ko po later sa video Kasi po unfair. Inuna ko na ngayon, explain ko na ngayon, i-explain ko ulit yan mamaya sa video sa baba. Pakiclick po yung video mamaya pagkatapos ito. Kasi po unfair. May mga estudyante po or private class po kasi na uma-attend ng klase. Tapos, ang nangyayari, ang ginagawa nila, pinapanood nila sa gabi. Okay lang naman po yun, walang problema. Pero kawawa naman po or unfair naman po din sa mga pumasok talaga. Sa mga naglaan talaga ng oras. So ang mangyayari po, kung anong oras po yung schedule nyo sa akin, kung 2 oras po yun, kapag pumatak po yung 1 minute after ng 2 hours, absent na po kayo. Ulitin ko lang po absent na po kayo. Pwede po kayong mag-submit, ulitin ko po, pwede pa rin po kayong mag-submit para po may grade kayo. Pero absent po kayo. Kasi po technically hindi kayo umattend ng klase ko kung tutuusin kahit po sabihin pre-recorded ito, o kunwari 8 to 10 ang klase ko sa inyo, kunwari 3 to 5. Okay, 3 to 5, 3 to 4, 4 to 5, 2 hours. Kung pinanood nyo to ng alas 3, dapat by 4:30 something tapos na kayo. Kung papanoorin nyo po ito ng alas 7 ng gabi, unfair naman po dun sa mga nanood ng alas 3, di ba? So again, 5:01, absent na po kayo. Kunwari lang yun Kunwari lang yun kasi dalawa kayo first year, second year and third year. So magkaiba kayo ng schedule, di ba? So hindi ako pwede magbitaw ng time ngayon. Ulitin ko po 1 minute lumagpas dun sa 2 oras na yun, absent na po kayo. Pero pwede pa rin po kayo mag-send para lang may attendance po kayo. Okay po? So bilisan ko lang po para lang mabilis. In-explain ko na po yung schedule sa inyo, konting pang-unawa lang. Pangalawa po, in-explain ko na po sa inyo yung 3 schedule nyo sa akin, bakit 3 yun at sa iba hindi. Pangatlo, in-explain ko na po sa inyo yung magaganap na meet and greet this September. At pang-apat, in-explain ko na po sa inyo kung paano po kayo ma-present sa klase ko. Kung nalilito kayo o naguguluhan, ulit-ulitin nyo lang po yung video na to. Maiintindihan nyo na po yung punto ko. Okay po? Ulitin ko 4 yung diniscuss kong importanteng details sa video na to. Pero, yung discussion, baka kasi hanapin nyo tapos na siyang dumaldal. Naka 25 minutes na siya ng pagdaldal. Wala pa siyang dinidiscuss. Wala po kasi dito yon.
click nyo po below sa description, nandun po yung discussion. Okay po, ulitin ko lang, di ako galit, ganito lang po ako magsalita lagi, lalo na pagka meron akong pinupunto. Okay? Thank you for understanding. Kita-kita po tayo this coming September. Dress the best, and of course, syempre baka naman dalhan nyo pa ako ng mga kakanin. Baka naman regaluhan nyo pa ako ng mga pasalubong, di ba? Baka naman, no? Sa second year and third year dyan, baka naman may magluto pa ng kakanin o kaya may magregalo pa sa akin dyan ng mga lotion pa bango. Baka naman. Wag na kayong mag-effort, ha? Baka naman. Hindi, biro lang po. So once again, kita-kita po tayo this coming September. Salamat po for listening to me. Pasensya niyo na po, medyo madaldal po ang Sir Clevin, pero at least malinaw, di ba? Wala nang gulo, di ba? Balik-balikan niyo po yung video, backward niyo lang po kung may naguguluhan pa. Maraming maraming salamat. Click the video now below and enjoy the topic that I'm going to discuss with you. Napakamalaman po niyan. Magagamit niyo po yan hindi lang sa trabaho, pati sa pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming maraming salamat and enjoy your Saturday. Bye-bye po.